Umaga yon sa kanilang bahay sa isang tahimik na bahagi ng Laguna. Nagising si Adam sa tunog ng isang malakas na pagbagsak. Kasunod nito ang malutong na tawa ng isang bata. Airplane, landing, crash, boom! Sigaw ng batang boses mula sa sala. Bahagyang kumunot ang noo ni Adam habang nakapikit pa rin. Ipinilig niya ang ulo sa unan. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa manipis na kortina ng kanilang kwarto. Sabado ngayon, bulong niya sa sarili habang inaabot ang kumot para takpan pa ang mukha niya. Ngunit hindi tumigil ang ingay. Captain Ferb, ready for take-off! May sumunod na malakas na kalabog. Napabuntong hininga si Adam. Ay nako! Ngunit kasunod ng ingay ng laruan ay ang halakhak ng kanyang anak. Isang tawang walang iniintinding problema sa mundo. Napangiti si Adam kahit nakapikit. Ferb talaga. Maya-maya, may sumunod pang tunog mula sa kusina. Kalansing naman ng kawali. Amoy sinangag at ang pamilyar na boses ng asawa niyang si Monique. Ferb, anak, huwag mong ibagsak sa sahig ang eroplano mo. Mamaya masisira na naman yan, bulalas ni Monique. Hindi po masisira, mama. Matibay po to. Airplane to eh. Si papa po ang bumili nito kaya matibay. Airplane pero plastic lang yan, sagot ni Monique na may halong tawa. Narinig ni Adam ang mga yabag ng kanyang anak papunta sa kusina. Mama, tingnan mo, landing. Anak, huwag mo akong tatamaan. Patuloy pa ang bata. Whoosh! Ay, Ferb! Reklamo naman ni Monique. Tumawa ng malakas ang bata. Napailing si Adam sa kama. Grabe, 7:00 pa lang ganyan na sila kaingay. Hindi na siya nakatiis. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinusot ang mga mata at nag-stretch ng mga braso. Lumabas siya ng kwarto habang magulo pa ang buhok at nakasuot lang ng t-shirt at shorts. Pagdating niya sa sala, nakita niya ang kanyang anak na si Ferb na nakaupo sa sahig. Napapaligiran ng 3 toy airplanes. May isa pa itong hawak na parang piloto kung paikutin sa hangin. Good morning, Captain Ferb, sabi ni Adam habang nakasandal sa pintuan. Napatingin agad ang bata sa kanya. Papa! Tumakbo si Ferb papunta sa kanya habang hawak pa rin ang eroplano. Papa, tingnan mo, new airplane bottle. Napangiti si Adam habang binuhat ang anak. Bottle agad, hindi pa nga ako nagkakape. Papa, ikaw ang enemy airplane. Excited na sabi ng bata. Napailing si Adam. Enemy agad? Hindi ba pwedeng co-pilot muna? Hindi, ikaw kalaban. Tumaas ang mga kilay ni Adam. Grabe ka naman sa tatay mo. Napatawa si Ferb. Lumapit si Monique mula sa kusina habang hawak ang sandok. Mahaba ang buhok nito na nakatali sa likod. Nakasuot ng simpleng damit pambahay at apron. May bahid pa ng harina ang pisngi nito. Good morning, sabi nito habang nakangisi. Tiningnan ito ni Adam mula ulo hanggang paa. Good morning, Chef. Chef mo mukha mo. Lumapit ito at bahagyang tinapik ang braso niya gamit ang sandok. 7:00 na, ang asawa ko tulog pa rin. Napakunot ang noo ni Adam at inabot ang mga labi nito para halikan. Sabado naman ngayon ah. Sabado, pero may anak kang makulit. Ako tuloy ang kinulit. Okay lang yan. Sa'yo naman lumabas ang bubwit na yan, sabi ni Adam habang tinuro si Ferb. Napasimangot ang asawa niya. Sa akin lumabas pero mukha, lahat, pati ugali, manang-mana sa'yo. Natatawa siyang naglambing kay Monique. Niyakap niya ang asawa. Mukhang magsisimula na naman ng away sa maliit na bagay. Sumingit ang bata. Mama, Papa, enemy airplane? Good luck sa'yo, sabi ni Monique habang umiiling. Hindi ako enemy airplane, sagot ni Adam. Enemy? Hindi nga po, sagot niya kay Ferb. Tumawa si Monique habang pinapanood ang dalawa. Ayan, ganyan talaga kayo. Para kayong dalawang bata. Halika na anak, mag-breakfast na tayo. Breakfast?
Mama, nagluto ka po ba ng hotdog? Favorite mo. Pero isang beses lang ha. Pagbibigyan lang kita ngayon, sagot ni Monique. Hotdog? Yay! Tumakbo si Ferb papunta sa mesa. Naiwan sina Adam at Monique. Tinitigan ni Adam ang asawa habang nakangiti. Lumapit siya at niyakap itong muli mula sa likod. Ano yan? Tanong ni Monique habang naglalakad pa rin papunta sa kusina. Good morning, Hug. Ang aga mo maglambing. Hinampas nito ang kamay niya kung saan-saan napupunta. Adam, umayos ka. Makita ka ng anak mo, para kang sira. Tumaas ang mga kilay niya at may pilyong ngisi. Hindi ba pwede? Ang aga mo naman kasi palaging bumangon, mahal. Hindi tuloy natin nagagawa sa umaga. Siniko siya ng asawa. Adam, manahimik ka. Umiiral na naman yan. May anak tayo sa harap, oh. Hindi naman niya naiintindihan yan. Mama, gutom na ako. Sigaw ni Ferb mula sa mesa. Tumawa si Adam. Ayan, ako rin mahal, gutom na. Nag-init ang mga pisngi ng kanyang asawa at iniwan na siya roon. Tawa lang ng tawa si Adam. Naupo silang tatlo sa maliit na mesa sa kusina. May sinangag, itlog, hotdog at mainit na kape. Simple pero masarap. Habang kumakain si Ferb, hindi tumitigil ang kwento nito tungkol sa mga eroplano. Papa, kapag malaki na ako, magiging pilot ako. Napangiti siya agad. Talaga? Dadalhin ko kayo sa sky. Tumawa si Adam. Sige, pero libre ang ticket ah. Oo naman. Good, sabi ni Adam. Tiningnan siya ni Monique habang umiinom ng kape. Ang saya mo naman masyado. Ano namang iniisip mo? Sumandal si Adam sa upuan. Iniisip ko kung kailan ako makakalambing sa asawa kong maganda. Napailing si Monique habang tumatawa. Ang kulit mo talaga. Saglit silang natahimik habang kumakain. Maya-maya ay tumingin si Monique kay Ferb. Anak, pagkatapos mong kumain, pwede ka bang maglaro ulit sa sala? Okay. Agad na nabuhay ang dugo ni Adam. Alam niya na agad na pagbibigyan siya ng kanyang asawa sa hirit niya. Pagkatapos kumain, tumakbo si Ferb pabalik sa sala. Tumawa naman si Monique habang pinagmamasdan ang kanyang mukha. Pagkatapos ay tumingin ito kay Adam nang may kakaibang ngiti. Napansin yon ni Adam. Ano? Wala? Hindi napigilang bumusangot ni Adam. Inuuto mo lang yata ako. May inilabas si Monique mula sa bulsa ng apron. Isang maliit na bagay at inilapag yon sa mesa. Napakunot ang noo ni Adam. Ano yan? Hindi agad sumagot si Monique. Nakangiti lang ito habang nakatingin sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Adam ang bagay sa mesa. Isang pregnancy test yon at parang tumigil ang mundo ni Adam sa loob ng ilang segundo. Tinitigan niya roon ang dalawang guhit. Unti-unting napangiti si Adam. Ano to? Hindi makapagsalita si Monique. Ngumiti lang ito habang kumikislap ang mga mata. Monique, tumango ito. Buntis ako. Lumaki ang ngiti ni Adam. Talaga? Oo. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit si Monique. Grabe. Napatawa si Monique habang yakap siya. Aray, dahan-dahan. Sorry. Umatras siya at hinawakan ang mukha ng asawa. Sigurado ka ba? Buntis ka ba talaga? Tumingin ulit si Adam sa pregnancy tests. Parang hindi pa rin siya makapaniwala. Magkakababy ulit tayo. Sana babae na. Gusto ko ng princess. Napangiti si Monique. Si Ferb magiging kuya. Kuya Ferb, sabi ni Adam habang tumatawa. Mula sa sala, narinig nila ang sigaw ng bata. Papa! Mama! Airplane crash! Tumawa si Adam. Ayan na si kuya. Hinawakan niya ang tiyan ni Monique. Parang wala nang mapaglagyan ng saya ang puso niya. Yun din ang naramdaman niya noong malaman niyang buntis si Monique kay Ferb. Mas magiging maingay na naman ang bahay nila. Isang umaga, muli siyang nagising. Sa pagkakataong yon, naramdaman niya na ang init ng katawan na nakayakap sa kanya. Dahan-dahan siyang napalingon at nakita si Monique.
Nakatagilid ito habang natutulog. Nakapulupot ang isang braso sa dibdib niya. At ang ulo nito nakasandal sa kanyang balikat. Mahaba ang buhok nito na bahagyang nakakalat sa unan. Hindi maiwasan ni Adam na mapangiti. Naalala niya ang pregnancy test. Napatingin siya sa tiya ni Monique. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Bahagya tuloy gumalaw si Monique. Mahinang ungol nito. Hindi pa rin ito nagbubukas ng mga mata. Napangiti si Adam habang mahina niyang binulong. "Good morning." Hindi sumagot si Monique. Sa halip ay mas lalo itong sumiksik sa kanya. "Monique!" Mahina niyang tawag. Unti-unting nagmulat ng mga mata ang kanyang asawa. "Adam, good morning." Ngumiti rin si Monique habang dahan-dahang itinaas ang kamay at hinaplos ang pisngi niya. "Good morning, good morning, good morning." Mahina siyang tumawa. Sandaling natahimik ang dalawa habang nagkatitigan sila. Huminga ng malalim si Adam. "Alam mo ba, parang panaginip pa rin." "Ang alin?" Yumuko si Adam ng bahagya at inilapat ang noo rito. "Itong baby, ibig sabihin, madadagdagan ang pamilya natin." Dahan-dahan niyang hinalikan ang noo ni Monique. "Thank you sa pagiging mabuting asawa at ama sa mga anak natin. Pero bago tayo makapagdrama dito, naalala ko lang, may lakad tayo ngayon." Agad nagbago ang ekspresyon ni Adam. "Ano?" Tumawa si Monique. "Huwag kang ganyan. Batangas, pupunta nga tayo, di ba?" Napabuntong hininga siya. Bakit parang ayaw mo?" Ngumuso siya sa sinabi nito. "Pwede bang hindi na?" "Adam," tumawa si Monique habang tinapik siya. "Ano ba? Hindi pwede." "Ang sarap magpahinga. Weekend naman." Hirit niya pa sa asawa. Pinisil nito ang kanyang mukha. "Matagal na tayong hindi bumibisita sa parents ko. Hindi pwedeng ipagpaliban kasi alam nilang darating na tayo. May handaan din. Birthday ng tita ko, Adam." Tumawa siya habang tinatakpan ang mukha ng unan. "Ayaw ko pang bumangon." Nainis naman ang asawa niya. "Ang tamad mo talaga. Kapag hindi ka bumangon dyan, mag-aaway talaga tayong dalawa." Napatawa si Monique nang bigla siyang bumangon. Sino bang hindi mapapabangon? Ayaw niyang tinutoyo ang kanyang asawa. Napakahirap pa namang suyuin. Kaya yon at naghahanda na sila sa pag-alis. Mula sa sala, biglang may narinig silang sigaw. "Mama!" Napalingon sila sa pintuan. "Mama, gising na ako." "Good morning, anak," sagot ni Monique. Tumakbo si Ferb papasok sa kwarto. Magulong buhok at hawak ang isang toy airplane. "Papa!" "Good morning, Captain," bati ni Adam. "Papa, pupunta tayo sa Batangas, di ba? Makikita po natin sina Lolo at Lola." Napangiti si Adam. "Excited ka?" "Opo, may beach." Napakamot na lang si Adam. Hindi naman sa ayaw niyang pumunta sa bahay ng kanyang mga biyanan. Gusto niya rin makita ang mga ito, pero hindi niya alam kung anong meron sa araw na yon. Gusto niya lang talagang manatili sa bahay at magpahinga. Lumapit si Monique at hinaplos ang buhok ng anak. "Mag-aalmusal muna tayo." Mabilis silang kumain. Pagkatapos, nagbihis na sila para sa kanilang pag-alis. Paglabas nila ng bahay ay maliwanag na ang araw. Napatingin siya sa matandang babae na kapitbahay nila. "Magandang umaga. Okay ka lang ba dyan, Adam?" Tanong ng matandang babae sa kanya. Kumunot ang noo ni Adam. "Ayos lang naman po, manang." Tumingin siya sa kanyang sasakyan. Sumakay siya doon at binuhay na ang makina. Sumakay na rin naman ang kanyang mag-ina. "Papa, bilis!" Bulalas ng anak niya. "Road trip!" Muling natawa si Adam. "Sandali lang. Excited na excited ah." Habang umaandar palabas ng kanilang maliit na bahay, napatingin siya sa side mirror. Nakatingin siya sa matandang babae na kapitbahay niya. Tinatanaw nito ang pag-alis ng sasakyan. "Ang weird niya talaga kahit kailan." Usal ni Adam at pinili na lang na huwag pansinin. Napatingin naman siya sa rearview mirror. Nakita niya si Ferb na tumatawa habang pinapalipad ang laruan. Nakita niya rin si Monique na nakangiti habang nakatingin sa kanya.
Mainit ang pakiramdam sa dibdib ni Adam. Masayang masaya at hindi niya maintindihan kung bakit. Basta ang alam niya lang, punong-puno ng buhay ang maliit nilang pamilya. Mahaba ang daan palabas ng Laguna at habang papalayo sila sa kanilang bahay, unti-unting nagiging mas maluwag ang kalsada. Sa loob ng kotse, isang lumang OPM love songs ang tumugtog. Agad na napangiti si Monique habang sumasabay sa himig. Oy, gusto ko to. Ito yung kantang lagi mo kinakanta dati nung magka-text pa lang tayo. Naalala mo ba? Yung panahong nagpapapansin ka pa lang sa akin at todo effort ka sa pagpapa-impress. Napangiti si Adam habang nakatingin sa kalsada. Oy, hindi ako nagpapapansin. Natural charm ko yun, no? Ikaw nga tong unang nag-reply sa mga corny kong messages noon. Tapos ngayon, sasabihin mong nagpapapansin lang ako. Napailing si Monique habang nakangiti. Natural charm daw. Kung alam mo lang kung gaano kaka-corny noon, puro ka pang text ng lyrics ng love songs, akala mo naman singer ka. Para ka namang inipit na pusa kapag kumakanta. Bago pa makasagot si Adam, biglang sumingit ang anak nila. Kakanta na yan! Kakanta na yan! Napalingon si Adam sa rearview mirror. Mukhang trip niyo akong mag-ina. Ah! Love you! Sigaw niya habang mali-mali ang tono. Napatawa si Monique at ang anak nila. Palingon-lingon siya sa kanyang asawa. Parang natutunaw lahat ng masamang emosyon sa kanyang dibdib kapag naririnig at nakikitang tumatawa ang kanyang asawa. Papa, hindi na po ganyan ang lyrics, sabi ng anak niya habang natatawa. Iba na po yata ang kinakanta mo. Napatawa ng malakas si Adam. Okay na yan. Ako kasi ang nag-compose nun, anak. Mas maganda pa nga yata kaysa sa original. Sumabay na lang si Ferb sa kanta habang pumapalakpak. Sumabay na rin si Monique. Kahit medyo wala sa tono, tuloy-tuloy pa rin silang tatlo. Habang nagmamaneho si Adam, sandali siyang napangiti ng mag-isa. Tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niyang anak niya na tumatawa habang kumakanta. Pagkatapos ay tumingin siya kay Monique na nakasandal sa upuan. Nakangiti habang sumasabay rin sa himig ng kanta. May kung anong mainit na pakiramdam sa dibdib ni Adam. Huminga ng malalim si Adam bago nagsalita. Alam niyo kung gaano ko kaswerte. Minsan habang nagmamaneho ako o kahit simpleng nakaupo lang ako sa bahay, naiisip ko kung gaano ako kaswerte sa buhay. Kasi sa dami ng tao sa mundo, ako yung nakakuha ng pamilya na katulad ninyo. Napangiti si Monique habang nakatingin sa kanya. Wow, ang lalim naman bigla ng asawa ko. Ano yan, speech? Hindi agad sumagot si Adam. Sa halip ay bahagya siyang tumawa. Hindi lang naman to basta speech. Totoo lang talagang sinasabi ko. Kasi dati nung binata pa ako, hindi ko naman iniisip na ganito ang magiging buhay ko. Akala ko magiging normal lang ang lahat. Magtatrabaho, uuwi, matutulog. Pero ngayon may anak na ako na parang sirang radyo kung kumanta. At may asawa akong hindi mapakali kapag hindi ako inaasar. Napatawa si Monique. Hoy, ikaw kayang mahilig mang asar? Nagpatuloy si Adam. Pero seryoso, kahit minsan pagod ako, kahit minsan gusto ko lang matulog buong araw. Kapag nakikita ko kayo, parang okay na ulit ang lahat. Parang kahit anong mangyari, alam kong may uuwian akong bahay na may 2 taong naghihintay sa akin. Natahimik ang kanyang mag-ina. Maya-maya ay narinig nila ang boses ni Ferb mula sa likod. 3 na? Napalingon si Adam sa salamin. Ano? 3 na kami? Sabi ni Ferb habang tumatawa. May bibi na po si Mama sa tiyan niya. Napatawa si Monique. Tama ka. 3 na nga kayo. Napangiti si Adam at bahagyang napailing. Oo nga, 3 na kayo. Lalo akong swerte. Sandaling natahimik ang loob ng kotse. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ni Monique. Napatingin siya sa screen. Si Mama, sabi ng kanyang asawa. Pinindot nito yon. Hello, Ma. Narinig ni Adam ang mahinang boses mula sa speaker. Kumusta na kayo? Nasaan na kayo? Sumandal si Monique sa upuan habang sumasagot. Papunta pa lang po kami. Nasa highway pa kami ngayon. Siguro mga 2 oras pa bago kami makarating kung hindi kami aabuti ng traffic.
May sandaling katahimikan bago muling nagsalita ang ina nito. Magmadali kayo. Bago mag-dinner sana'y nandito na kayo. May mga kamag-anak na darating mamaya. Napangiti si Monique. Oo ma, darating kami bago dinner. Relax lang kayo dyan. Hindi naman kami mawawala. Tingnan mo yung asawa mo, sabi ng nanay nito sa kabilang linya. Baka kung saan pa kayo dumaan. Hindi pa naman siya magaling sa direksyon. Napatawa si Monique. Nandito lang siya sa tabi ko ma. Narinig niya yan. Sumingit si Adam habang nakangiti. Hello po, hindi na po kami maliligaw. Narinig niya ang mahinang tawa ng biyanan sa cellphone. Siguraduhin mo lang na makakarating kayo bago dumilim. Mas matanda ako pero makakalimutin ka. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam na si Monique at pinatay ang tawag. Huminga ito ng malalim. Reminder daw, bago ang dinner kailangan nandun na tayo. Pressured naman ako, sagot ni Adam habang natatawa. Mula sa likod ay biglang nagsalita si Ferb. Mama, Papa, ano yun anak? Tanong ni Monique. Pwede po ba tayong tumigil? Napatingin si Adam sa salamin. Bakit? Gutom na ako, sagot ni Ferb. Gusto ko po ng snacks. Napatawa si Monique. Anak, kakakain lang natin kanina. Pero road trip snacks to, sagot ng bata. Kailangan kapag road trip may snacks. Napailing si Adam habang tumatawa. May point siya. Saka tinanghali na rin kasi tayo. Mas maigi na kumain na lang din tayo ng early lunch. Napangiti si Monique. Sige na nga, kung may makita tayong pwedeng stop, kumain na tayo. Ilang minuto pa ang lumipas, sa gilid ng highway, napansin ni Adam ang isang maliit na bus stop. May ilang upuang kahoy at may mga jeep at bus na nakaparada. At sa tabi nito, may maliit na karinderya na may karatulang nakasulat na lutong bahay ni nanay. Dun tayo, sabi ni Adam habang itinuturo ang lugar. Nag-cheer si Ferb sa likod. Yay! Kakain na! Dahan-dahan niyang ipinasok ang kotse sa gilid ng kalsada. Huminto sila sa tabi ng bus stop. Tahimik ang paligid. May ilang taong nakaupo sa bench na naghihintay ng masasakyan. May matandang lalaki na nagkakape sa harap ng karinderya. Mahangin at may amoy ng pritong isda at mainit na sabaw mula sa maliit na tindahan. Pinatay ni Adam ang makina ng kotse. Napatingin siya sa paligid. Payapa ang lugar. Simpleng hintuan lang sa gilid ng highway. Lumabas si Ferb ng kotse na parang sabik na sabik. Papa! Sigaw nito habang tumatakbo papunta sa karinderya. Napailing si Adam habang sumusunod. Lumapit si Monique sa kanya at magkasabay silang pumasok. Umupo na si Ferb sa gilid ng mesa. Magkasama naman sila ng kanyang asawa sa counter para mamili ng pagkain. Ano pong order nyo? Tanong ng tindera. Napangiti si Adam at lumingon sa asawa. Anong gusto mo? Tinuro ni Monique ang mga ulam na gusto. Sinabi naman niya sa tindera ang mga order nila. Sa akin isang bulalo. Sa asawa ko isang tortang talong at pork sisig. Samahan mo na rin ng 3 kanin at 2 soft drinks. Titig na titig sa kanya ang tendera bago ito kumilos. Iyon po ang lahat ng order nyo? Tumango siya at kinuha ang wallet. Oo, yan lahat. Nauna nang umupo si Monique sa tabi ng anak nila. Siya naman, hinintay ang sukli. Kami na po ang magdadala sa lamesa nyo, mahinang sabi ng tendera. Sige, sagot ni Adam bago pumunta sa kanyang mag-ina. Nang makaupo siya roon, napangiti siya sa kanyang mag-ina. Ilang sandali pa ay dumating na ang kanilang pagkain. Pero natigilan siya nang makitang isa lang ang plato at mga kubyertos. Miss, pahingi pa sanang 2 plato at 2 pares ng kutsara at tinidor para sa asawa at anak ko, sabi ni Adam. Napatingin ang tindera sa direksyon kung saan nakaupo ang kanyang mag-ina. Nang maisunod na ang 2 plato, pinagsandok na niya ng pagkain ang mag-ina. Nagsimula na silang kumain habang nagkukwentuhan. Katatapos lang nilang kumain, nanatili na muna sila roon. Nakaupo pa rin si Adam habang nakasandal ng bahagya sa upuan. Hawak ang baso ng tubig.
Sa tapat niya ay si Ferb na abalang naglalaro ng toy airplane sa ibabaw ng mesa. Landing na naman? Tanong ni Adam habang nakangiti. Napatingala si Ferb. Opo papa, landing po to sa airport. Napatawa si Adam. Ang bilis naman ng biyahe. Practice lang, sagot ni Ferb habang seryoso ang mukha. Kapag pilot na ako, mabilis lang. Napailing si Adam habang nakangiti. Sisikapin ko na maging pilot ka balang araw. Sumingit si Monique habang nag-aayos ng mga ginamit na tissue sa mesa. Anak, tapos ka na bang kumain? Opo mama, sagot ni Ferb. Busog na ako. Sigurado, hindi ka na magugutom mamaya. Umiling ang anak nila. Hindi na. Napangiti si Monique habang tumitingin kay Adam. Tumayo si Monique. Bibili lang ako ng drinks at snacks para sa baon ng batang to habang nasa biyahe. Napatingin si Adam sa asawa. Sige. Tumingin si Monique kay Ferb. Anak, stay ka lang dito kasama si Papa. Opo, Mama. Ngumiti si Monique at pumasok sa maliit na tindahan na katabi ng karinderya. Naiwan si Adam at si Ferb. Tumayo si Adam at nag-unat ng likod. Halika, labas muna tayo. Mainit dito. Okay po. Tumalon agad si Ferb mula sa upuan. Lumabas sila ng karinderya. Mas maliwanag sa labas. Mataas na ang araw at may bahagyang hangin na umiihip mula sa malawak na kalsada. Sa gilid ng bus stop ay may bakanteng lote na tinatayuan ng construction site. May mga bakal na poste, buhangin at lupa na nakatambak. May parang hukay doon na malalim at mas mababang parte. May bakod itong gawa sa manipis na yero at kahoy. Habang nakatanaw sa kalsada, biglang may tumawag sa kanya. Kumunot ang kanyang noo nang makitang tumatawag ang kaibigan niyang si Biel. Sinagot niya agad yon. Hindi napapansin ang kanyang anak na lumalayo. Hello, Biel. Napatawag ka. Nasaan ka? Wala ka raw sa bahay niyo, sabi ni Biel sa kanya. Tumawa si Adam. Oo, pupunta ako sa in-laws ko. Bakit? May problema ba? Napabuntong hininga ito. Okay ka lang ba? Kumusta ka na? Napangiti siya. Para kang ewan, Biel. Okay lang ako. Nag-asawa ka lang, ganyan ka nakasweet sa akin. Bakit? Napagtanto mo na bading ka sa akin? Napabuntong hininga ito. Basta kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Kahit na may asawa na ako, kaibigan mo pa rin ako. Ulila ka na, tinuring na kitang parang kapatid ko. Kaya kapag may problema, magsabi ka sa akin. Mahina siyang tumawa. Oo, magsasabi ako. Pagkababa ng tawag, napansin niyang wala sa kanyang tabi ang anak. Ferb! Biglang may narinig siyang malakas na tahol ng aso. Agad siyang napatingin doon. Malayo si Ferb sa kanya at nakita niyang nagulat ito. Ferb! Malakas na sigaw ni Adam. Mula sa likod ng bakod ay may lumabas na isang payat na asong gala. Tumahol ito ng malakas habang nakatingin sa anak niya. Nanlaki ang mata ni Ferb. Papa! Bigla itong umatras palayo sa aso. Kinakabahan siya para sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit, pero mas umatras ang anak niya sa takot. Relax lang, sabi ni Adam habang lumalapit. Aso lang yan. Pero nagpatuloy ang tahol ng aso. Mas lalo pang nagulat si Ferb. Habang umaatras ito, hindi napansin ang nakausling kahoy sa likod. Nadulas ang paa ng anak niya. At sa isang iglap, nahulog si Ferb sa hukay. Parang bumagsak ang mundo ni Adam. Ferb! Tumakbo siya sa bakod at sumilip. Nanlaki ang mata niya. Ang anak niya ay bumagsak sa mababang sementadong lupa. Ferb! Sigaw ni Adam. Hindi na siya nag-isip. Tumawid agad siya sa bakod at tumalon pababa sa hukay. Malalim yon at sa pagbaba niya parang umikot ang paningin ni Adam. Paglapag niya sa lupa, agad siyang gumapang papunta sa anak. Ferb! Nakahiga ang bata sa lupa. Hindi gumagalaw at may lupa sa buhok nito. May maliit na sugat sa gilid ng noo. Anak! Hinawakan ni Adam ang mukha nito. Ferb, gising! Hindi sumagot ang bata. Mas lalo siyang kinabahan. Ferb! Bahagya nitong iminulat ang mata. Papa! Anak, okay ka lang? Sabi niya habang hinahawakan ang ulo ng bata. Okay lang, nandito si Papa.
Pero biglang lumalabo ang pandinig ni Adam. Mas lumalala ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ferb, anak! Huminga siya ng mabilis. Okay lang. Pero parang nagiging malayo ang lahat. Hanggang sa nilamon na siya ng kadiliman. Nagising na lang siya sa boses ng kanyang asawa. Adam, tawag ni Monique sa kanya. Adam, gising! Unti-unting bumukas ang mata niya. Ang unang bagay na nakita niya ay ang mukha ni Monique. Namumutla ito at may luha sa mga mata. Adam, sabi nito habang hinahawakan ang pisngi niya. Gising! Napakurap siya. Monique, anong nangyari? Nanlaki ang mata ni Monique. Adam, kailangan nating dalhin si Ferb sa ospital. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan niya. Si Ferb? Agad siyang tumayo kahit nahihilo. Ferb! Lumapit siya at kinuha ang anak mula sa asawa niya. Anak, gising! Mahina ang paghinga ng bata. Nanlaki ang mata ni Adam. Sa kotse! Dalhin natin sa kotse! Tumakbo sila palabas ng bus stop. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Maingat niyang inilagay si Ferb sa likod. Sumakay si Monique sa tabi ng bata habang umiiyak. Adam, bilisan mo! Hindi na nagsalita si Adam. Umupo siya sa driver's seat. Pinipiga niya na ang manibela sa sobrang pagmamadali. Habang umaandar sila sa highway, isang bagay lang ang nasa isip niya. Hindi pwedeng may mangyari sa anak niya. Hindi pwedeng mawala si Ferb. Halos hindi na marinig ni Adam ang ingay ng mundo sa labas ng sasakyan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang tunog ng makina ng kotse, ang mabilis na tibok ng puso niya at ang mahinang paghinga ng anak niya sa likod. Mahigpit ang hawak niya sa manibela habang mabilis siyang nagmamaneho sa highway. Hindi niya halos nararamdaman ang pagod o ang pagod ng katawan niya. Parang isang direksyon lang ang alam ng isip niya. Sa likod ng sasakyan ay nakaupo si Monique. Hawak-hawak si Ferb na nakahiga sa kandungan. May nakapulupot na panyo sa ulo ng bata kung saan bahagyang may bahid ng dugo. Paminsan-minsan, hinahaplos ni Monique ang buhok ng anak nila. Ferb, anak, gising ka lang ha? Malapit na tayo sa ospital. Kaunti na lang. Tiisin mo lang sandali. Bahagyang gumalaw si Ferb. Mama, paano po si Papa? Napapikit si Monique habang pinipigilan ng luha. Nandito lang kami, anak. Nandito ako, nandito ang papa mo. Wala kang dapat ikatakot. Sa harap, narinig ni Adam ang bawat salita. Mas lalo niyang piniga ang manibela. Malapit na tayo. May ospital dito sa bayan sa unahan. Mga 5 minuto na lang. Tahimik sila sandali. Hanggang sa marinig niya ang mahinang buntong hininga ni Monique. Adam, napatingin siya sa rearview mirror. Ano yon? Bahagyang napangiwi si Monique habang nakaupo sa likod. Wala. Parang masakit lang ang ulo ko. Siguro dahil sa kaba o sa init kanina. Napakunot ang noo ni Adam. Masakit ang ulo mo. Monique, bakit hindi mo sinabi agad? Okay lang, sagot ng kanyang asawa habang pilit nang umingiti. Huwag mo munang isipin yon. Mas importante si Ferb ngayon. Anak natin ang kailangan unahin ngayon. Ako, okay lang ako. Huminga ng malalim si Adam. Sigurado ka? Oo, sagot ni Monique. Baka stress lang. Kanina pa kasi akong kinakabahan. Napahigpit ang hawak ni Adam sa manibela. Kapag na-check na si Ferb, magpapacheck up ka rin. Magpapacheck up tayo. Napailing si Monique ng bahagya. Huwag muna kapag okay na si Ferb. Hindi, sabi ni Adam habang seryoso ang boses. Buntis ka. Kahit maliit na bagay kailangan i-check. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mag-iina. Kung pwede lang na akuin niya lahat ng sakit na nararamdaman ng mga ito. Bilang isang haligi ng tahanan na mahal ang kanyang pamilya, gusto niyang maging okay palagi ang mga ito. Ilang sandali pa ay nakita na niya ang karatula sa gilid ng kalsada. Nakarating na sila sa provincial hospital. Dito na, sabi niya habang lumiliko sa driveway. Pagkabukas pa lang ng pinto ay agad siyang sumigaw. Tulong! Bata po! Lumabas si Monique mula sa likod habang buhat si Ferb. Agad na lumapit ang 2 nurse.
Anong nangyari? Tanong ng isa habang kinukuha ang bata. Nahulog po sa construction site. Sagot ni Adam habang hinihingal. Tumamang ulo niya. Agad na inilagay si Ferb sa stretcher. Sir ma'am, calm down lang po. Sabi ng nurse habang mabilis na itinutulak ang stretcher papasok ng emergency room. Titingnan agad namin siya. Sumunod agad si Adam at Monique. Sa loob ng ER, mabilis ang galaw ng mga ito. May doktor na lumapit. Tingnan natin, sabi nito habang sinusuri ang ulo ng bata. Tumingin ito kay Adam. Sir, gaano kataas ang pagkahulog? Hindi ko po alam ang eksakto, sagot ni Adam. Siguro mga 2 o 3 metro. Tumango ang doktor. Kailangan natin siyang i-CT scan para makita kung may internal bleeding sa ulo. Nanlamig ang katawan ni Adam. CT scan? Oo, sagot ng doktor. Radiology sa basement, dadalhin namin siya agad. Tumango si Monique habang hawak ang kamay ng anak. Sasamahan ko siya. Adam, maghintay ka dito. Ako na muna ang sasama kay Ferb. Napatingin si Adam sa kanila. Sige. Lumapit si Monique sa kanya. Hinalikan siya sa labi ng mabilis ngunit puno ng emosyon. Okay lang yan, magiging okay si Ferb. At ikaw, magpahinga ka sandali. Mukha ka nang babagsak. Kanina ka pang kinakabahan. Kumalma ka muna. Pinanood niya habang itinutulak ng mga nurse ang stretcher papunta sa elevator. Sumunod si Monique sa mga ito. Bago magsara ang elevator ay napalingon pa ito sa kanya. Ngumiti ito ng bahagya kahit halatang nag-aalala. Pagkatapos ay nagsara ang pinto. Naiwan si Adam sa reception area. May ilang taong nakaupo sa mga plastic chairs. May matandang babae na may hawak na rosaryo. May lalaking natutulog sa sulok. Umupo si Adam sa isang upuan. Nakayuko ang ulo niya habang magkasalikop ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay parang bumagsak ang lahat ng lakas niya. Please maging okay lang siya. Lumipas ang ilang minuto, pagkatapos ay ilang minuto pa. Parang dahan-dahang bumabalot sa kanya ang pagod. Unti-unti siyang sumandal sa upuan at nahulog na sa pagkatulog. Mabigat ang pakiramdam ng ulo ni Adam nang unti-unti siyang magising. Parang may kumakapit na pagod sa bawat parte ng katawan niya. Ang leeg niya ay masakit dahil sa hindi komportableng posisyon sa upuan. At ang mga mata niya ay parang mabigat pa rin sa antok. Dahan-dahan siyang napamulat. Ang puting kisame ng ospital ang unang bagay na kanyang nakita. Ilang segundo siyang nanatiling nakatingin doon habang sinusubukang alalahanin kung nasaan siya. Pagkatapos ay biglang bumalik ang lahat ng alaala. Bigla siyang napaupo ng tuwid sa upuan. Ferb, napatingin siya sa paligid. Tahimik ang waiting area. May ilang taong nakaupo sa kabilang side. May nurse na dumaan sa hallway. At ang ilaw ay mas malamlam kaysa kanina. Napansin niyang gabi na. Nanlaki ang mata niya. Gano'n na ako katagal tulog? Bulong niya sa sarili. Agad siyang tumayo. Napahawak si Adam sa ulo dahil bahagyang nahilo. Pero hindi niya pinansin yon. Monique, Ferb. Mabilis siyang naglakad papunta sa reception desk. May isang batang nurse na nakaupo roon na abala sa pagtingin sa computer screen. Paglapit ni Adam ay napatingin ito sa kanya. Good evening po. Huminga ng malalim si Adam. Excuse me, pwede ko bang malaman kung nasa na yung asawa at anak ko? Bahagyang kumunot ang noo ng nurse. Pasensya na po. Yung asawa ko po at anak ko. Ulit ni Adam habang pilit kumakalmang boses. Kanina po dinala namin dito sa ER. Nahulog po yung anak ko at kailangan daw ng CT scan. Sinamahan siya ng asawa ko sa radiology. Tahimik sandali ang nurse habang nakatingin sa kanya. May kakaibang ekspresyon sa mukha nito at parang nag-iisip. Sir, sabi nito ng mahinahon. Pwede ko po bang malaman ang pangalan ng pasyente? Ferb, sagot agad ni Adam. Ferb Santos. Tumango ang nurse at nagsimulang mag-type sa computer. Habang naghihintay, napatingin si Adam sa hallway sa likod nito. Inaasahan niyang may lalabas na doktor o nurse na may dalang balita. Lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos ay napansin niyang bahagyang kumunot ang noo ng nurse habang nakatingin sa screen. Sir,
sabi nito ng dahan-dahan. Pwede pong pakiulit ng pangalan? Ferb Santos, sagot niya. At asawa ko si Monique Santos. Siya po ang kasama ng bata sa CT scan sa basement. Nag-type ulit ang nurse. Mas matagal na pagkakataon ang lumipas. Pagkatapos ay tumingin ito kay Adam. Ang boses nito ay mahinahon, halos parang nag-iingat. Sir, wala po akong makita na record ng pasyente na may pangalan na Ferb Santos na na-admit today. Parang may bumagsak sa loob ng dibdib ni Adam. Ano? Pasensya na po, sabi ng nurse habang nakatingin pa rin sa screen. Pero base sa system namin, wala pong pasyente na ganyan pangalan na pumasok ngayong araw. Napailing si Adam. Hindi pwede. Dinala namin siya dito kanina. Nahulog siya sa construction site. May sugat sa ulo. Kailangan daw ng CT scan. Sinamahan siya ng buntis kong asawa. Tahimik na nakinig ang nurse. Pagkatapos ay muli itong nag-type. Tingnan ko po ulit. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay umiling ito ng bahagya. Sir, wala talaga akong makita. Hindi makapaniwala si Adam. Anong ibig mong sabihin wala? Ako mismo ang nagdala sa kanya dito. May stretcher, may doktor pa nga na nagsabi na kailangan ng CT scan. Tumayo ang nurse, pero nanatiling kalmado. Sir, naiintindihan ko po ang sinasabi nyo. Pero ayon po sa hospital log namin, wala pong batang na-admit na may head injury ngayong araw. Parang umiikot ang ulo ni Adam. Napatingin siya sa paligid. Pakiramdam niya, pinagtitripan lang siya ng nurse. Ano to? Bulong ni Adam. Prank ba to? Hindi kayo nakakatawa. Sir, sabi ng nurse nang maingat. Pwede ko po bang malaman kung kailan nyo sila dinala dito? Kanina nga, sagot ni Adam. Ngayong hapon, nandito kami sa ER. Kinuha ng mga nurse yung anak ko. Sinamahan siya ng buntis kong asawa. Paulit-ulit ako rito pagkatapos hindi nyo ako naiintindihan. Tumahimik ang nurse sandali. Pagkatapos ay muling tumingin sa computer. Pagbalik ng tingin nito kay Adam, mas seryoso na ang mukha nito. Sir, base sa record ng ER today, isa lang po ang pasyente na na-admit sa oras na yon. Nanlaki ang mata ni Adam. Sino? Tinitigan siya ng nurse. Kayo po, parang tumigil ang mundo niya. Ako? Opo, sagot ng nurse at tinuro ang benda sa ulo niya. According sa logbook, dumating po kayo dito kaninang hapon, mag-isa. Hindi makapaniwala si Adam. Kinapa niya ang ulo na may benda. Alam niya na nawalan siya ng malay kanina. Pero hindi niya maalala na nagpagamot siya. Hindi, mali yan, sabi niya habang napapailing. May kasama akong asawa at anak, nandito sila. Sir, sambit ng nurse ng dahan-dahan. Wala pong ganong record. Napatingin si Adam sa hallway. Hindi niya matanggap. Pakiramdam niya, ginagawa siyang mangmang ng ospital na yon. Alam niya na hindi lang siya mag-isa ron. Siya mismo ang nagdala sa kanyang mag-ina. Huminga siya ng malalim. Okay, siguro hindi pa na-update ang system. Baka nasa basement pa sila. Pupuntahan ko na lang. Sir, sandali po, sabi ng nurse. Pero hindi na siya naghintay. Mabilis siyang naglakad sa hallway. Monique! Sigaw niya habang lumilingon sa bawat kwarto. Napalingon ang ilang tao sa kanya. Ferb! Walang sumagot. Mas lalo siyang nagmadali. Dumaan siya sa isang nurse station. Excuse me, sabi niya sa isang nurse. Nasaan po ang radiology? Nasa basement po, sir, sagot nito. Tumango siya at naglakad papunta sa hagdan. Sir, sandali po. Pero hindi na niya pinakinggan. Bumaba siya sa basement. Mas malamig doon at tahimik. May ilang ilaw na fluorescent na nagliliwanag sa mahabang koridor. Monique! Sigaw niya. Ferb! May ilang staff na napatingin sa kanya. Lumapit ang isang nurse. Sir, okay lang po ba kayo? Saan ang CT scan room? Tanong niya. Doon po, sagot nito habang nagtuturo. Agad siyang naglakad papunta sa room. Binuksan niyang pinto. Walang tao, walang bata, walang Monique. Hindi niya makita ang kanyang mag-ina. Parang unti-unting lumalamig ang katawan ni Adam. Hindi pwede. Lumabas siya ng kwarto. Nandoon ang dalawang nurse na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Sir,
sabi ng isa. Sigurado po ba kayo na dito nyo sila dinala? Sigurado ako, sagot ni Adam habang nanginginig ang boses. Ako ang nagdala sa kanila dito. Nandito ang anak ko, may sugat sa ulo. Dumating ang isang nurse na mas matanda. Medyo nagulat ito nang makita siya, pero napabuntong hininga na lang. Sir, baka kailangan niyo pong umupo muna. Hindi, sigaw ni Adam. Mas lalo siyang naglakad sa hallway. Binuksan niya ang bawat pinto. Monique! Sigaw ni Adam. Ferb! Ferb! Sir, please calm down, sabi ng nurse na mas matanda. Tutulungan namin kayo. Tulungan? Sagot ni Adam habang napapailing. Hanapin niyo sila, ang asawa ko at ang anak ko. Bakit hindi niyo mailabas? Sir, sabi ng batang nurse na kausap niya kanina. Wala po talagang record na may kasama kayong dumating dito. Sinaway ito ng matandang nurse. Jane, wag na. Ako nang bahala sa kanya. Parang lalong sumikip ang dibdib ni Adam. Hindi siya makapaniwala. Hindi totoo. Nandito sila. Napatingin siya sa mahabang hallway. Tahimik doon at malamig. Walang ibang tumatakbo sa isip niya, kundi ang katanungang nasaan sina Monique at Ferb. Sir, ako si Nurse Malu, sabi ng mas matandang nurse habang mahinahon ng boses. Baka gusto niyo munang bumalik sa reception area. Mas madali po tayong makakapag-usap doon. Napailing si Adam. Hindi pwede na wala sila dito. Ako mismo ang nagdala sa kanila, nandito sila. Nasa ospital na to. Nakatingin lang sa kanya ang dalawang nurse na kasama ni Nurse Malu. Halata sa mukha ng mga ito ang pag-aalala. Pero hindi rin naman nagiging agresibo. Sa halip ay parang sinusubukan lang siyang pakalmahin. Sir, sabi ng isa pa. Siguro po mas mabuting kausapin niyo ang admin sa taas. May access sila sa lahat ng records. Napatingin si Adam sa mga ito. Admin? Opo, huminga siya ng malalim. Sige, dalhin niyo ako sa kanila. Makalipas ang ilang minuto ay muli siyang nasa reception area. Ngayon ay may isa ng lalaking nakatayo sa likod ng counter. Mukhang nasa late 40s ito. Nakasuot ng polo na may logo ng ospital. May ID sa leeg at mahinahong ekspresyon sa mukha. Paglapit ni Adam ay ngumiti ito ng bahagya. Sir Adam, ikaw pala. Napakunot ang noo ni Adam. Kilala mo ko? Bahagyang tumawa ang lalaki. Oo naman, kanina pa kayo dito. Ako si Ramon, admin staff dito sa ospital. May kakaibang tono ang boses nito. Parang kaibigan ang pakikitungo nito sa kanya. Sir, sabi ni Ramon habang nakasandal ng bahagya sa desk. Sabi ng mga nurse, naghahanap daw kayo ng asawa at anak ninyo. Oo, sagot agad ni Adam. Dinala ko sila dito. Nahulog ang anak ko. Kailangan niya ng CT scan. Tumango si Ramon. Oo, narinig ko nga. Tapos sinasabi nilang mag-isa lang daw akong dumating. Huminga ng malalim si Ramon. Sir, naintindihan ko kung bakit kayo naguguluhan. Hindi ako naguguluhan. Tugon ni Adam. Sigurado ako sa nangyari. Tumango ulit si Ramon. Oo, alam ko. Mukha naman kayong sigurado talaga. Napansin ni Adam ang tono nito. Hindi naman ito kumukontra, pero parang pinagbibigyan lang siya. Sir, sabi ni Ramon. Ganito na lang. Para malinaw ang lahat, pwede nating tingnan ang CCTV footage ng entrance kanina. Nanlaki ang mata ni Adam. Meron kayo nun? Oo naman. Sagot ni Ramon. Standard protocol yan sa ospital. Kumuyom ang mga kamao ni Adam. Okay, ipakita mo sa akin. Sure, sagot ni Ramon. Halika dito sa office. Pumasok sila sa maliit na opisina sa likod ng reception. May 2 monitor doon at isang computer. Umupo si Ramon sa harap ng screen habang si Adam naman ay nakatayo sa likod nito. Anong oras kayo dumating? Tanong ni Ramon. Bandang hapon, sagot ni Adam. Siguro mga 3:00. Tumango si Ramon habang nagtatype. Okay, tingnan natin. Lumabas sa monitor ang video mula sa camera sa labas ng emergency entrance. Naka-fast forward, mga taong pumapasok, mga nurse na dumadaan. Pagkatapos ay huminto si Ramon. Eto ka sabi nito sa kanya. Tumigil ang video. Sa screen ay may isang kotse na mabilis na huminto sa harap ng ER.
Huminga ng malalim si Adam. Ayan, sabi niya agad. Kotse ko yan. Pero bahagya siyang natigilan. Sa video, bumukas ang pinto ng driver's side. Lumabas si Adam ng mag-isa. Walang ibang bumaba sa sasakyan. Wala si Monique o si Ferb. Lumapit siya sa ER entrance habang parang nahihilo. Pagkatapos ay bumagsak siya sa gilid ng pinto. Hindi nakagalaw si Adam. Sir, sabi ni Ramon ng mahinahon. Yan ang record ng CCTV. Hindi makapaniwala si Adam. Hindi tama yan. Tingnan natin ulit kung gusto ninyo, sagot ni Ramon. Nagplay ulit ang video. Pareho pa rin. Ang kotse niya, si Adam lang ang bumaba. Siya lang mag-isa at wala ang kanyang mag-ina. Hindi, biglang sabi ni Adam habang napaatras ng isang hakbang. Hindi totoo yan. Kasama ko ang asawa at anak ko. Napabuntong hininga si Ramon. Sir, yan po ang nakuhanan ng kamera. Hindi mapakali si Adam. Napailing siya. Hindi pwede. Lumapit siya sa monitor. Baka ibang camera yan. Baka hindi yan ang entrance na pinasukan namin. Sir, yan lang po ang entrance namin. Hindi pa rin makapaniwala si Adam. Nandito sila kanina. Tumayo na si Ramon. Sir, siguro po kailangan niyong magpahinga. Maraming tumatakbo sa isip ni Adam. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Gusto niya lang namang makita ang kanyang mag-ina. Dahan-dahan siyang tumingin kay Ramon. Tinago niyo sila. Napakunot ang noo ni Ramon. Sir Adam, tinago niyo sila. Sabi ni Adam habang dahan-dahang lumalakas ang boses. May nangyari sa anak ko. Ayaw niyong aminin. May nangyayaring mali sa ospital ninyo. Napaatras ang nurse sa gilid ng silid. Sir, kalma lang po. Nasaan sila? Sigaw ni Adam. Sinungaling, nasaan ang asawa ko? Sa loob ng maliit na opisina, ang tensyon ay unti-unting lumalala. At sa isip ni Adam, iisa na lang ang paliwanag. May itinatago ang ospital at hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung ano yon. Hindi mapakali si Adam. Hindi, may mali. Pakiramdam niya ay parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib niya. Hindi niya matanggap ang nakita niya sa CCTV. Hindi pwedeng mali ang alaala ko. Hindi pwedeng nag-iimbento lang ako ng buong pangyayari. Naramdaman niyang may mali. At habang naglalakad siya sa mahabang koridor ng ospital, unti-unting nagkakaroon ng ibang hugis ang mga hinala niya. Hindi pwedeng ganun lang yun. Bulong ni Adam sa sarili habang mabagal ang lakad. Hindi pwedeng biglang mawala ang asawa at anak ko tapos sasabihin nila na mag-isa lang akong dumating. Huminto siya sa gitna ng hallway. Napatingin siya sa paligid. May mga nurse na dumadaan, may mga pasyente na nakaupo sa waiting area, at may isang janitor na nagmamap ng sahig. Ganito naman talaga kapag may tinatago. Bulong ni Adam habang napapailing. Mukhang normal pero may nangyayari talaga. Biglang bumalik sa isip niyang basement. Sinabi sa kanya na ipapa-CT scan si Ferb sa basement. Siguro doon, mahina niyang sabi. Siguro doon nila din na lang mag-ina ko. Nagsimula siyang maglakad ulit. Ngunit ngayon, mas maingat na. Hindi na siya diretso sa reception o sa mga nurse. Sa halip, sinubukan niyang maglakad sa ibang direksyon, papunta sa mas tahimik na bahagi ng ospital. Habang naglalakad si Adam, kung ano-anong ideya ang pumapasok sa isip niya. Paano kung hindi lang simpleng ospital to? Bulong niya sa sarili. Paano kung may ginagawa silang illegal dito? Paano kung ginagamit nilang mga pasyente? Naalala niya ang mga napapanood niya sa balita at sa mga documentary movies. Mga ospital na may illegal na operasyon. Mga pasyenteng biglang nawawala. Napahinto siya sandali habang pinapawisan ang mga palad. Hindi naman siguro, sabi pa ni Adam at hindi na mapakali ang mga binti. Pero agad ding sumagot ang isip niya. Pero bakit walang record si Ferb? Bakit sinasabi nilang mag-isa lang akong dumating? Bakit parang kalmado silang lahat kahit sinasabi kong may nawawala akong pamilya? Unti-unti siyang napapailing. Hindi, may tinatago sila. Naglakad siya papunta sa isang side hallway na mas tahimik. May sign doon na staff lang ang pwede. Huminto siya sa harap nun. Kung may tinatago sila, bulong niya. Hindi nila ilalagay sa public area.
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tahimik ang loob at mas madilim ang ilaw. May ilang office rooms, storage at isang mahabang hallway na papunta sa likod ng building. Nagsimula siyang maglakad doon. Habang naglalakad siya, mas lalo siyang nag-iisip. Paano kung may secret laboratory sila dito? Sabi pa ni Adam habang nagmamasid sa paligid. Paano kung ginagamit nila ang mga pasyente para sa experiments? Napahinto siya sandali. Naalala niya ang sinabi ng doktor kanina. Baka hindi lang CT scan yun. Baka may iba pa silang ginagawa doon. Naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Maya-maya'y nakita niya ang isang pinto na may karatulang basement access. Nanlaki ang mga mata ni Adam. Ayan. Lumapit siya at binuksan niya yon. Pero nakalak naman ang pinto. Of course, bulong ni Adam at kinagat ang daliri. Hindi nila basta papapasukin ang kahit sino rito. Lumingon siya sa paligid. Tahimik pa rin at walang tao. Hinawakan niya ulit ang doorknob at sinubukan ulit. Kung may tinatago kayo, sabi niya habang nakatitig sa pinto. Doon yun tinatago. Bigla siyang napalingon nang makarinig ng boses sa likod. Sir, nabigla si Adam. 2 security guard ang nakatayo sa hallway. Nakasuot ang mga ito ng dark blue uniform at may ID sa dibdib. Hindi naman mukhang galit ang mga ito. Sa halip, mukhang kalmado lang. Lumapit ang isa. Sir, pwede po ba naming malaman kung ano ang ginagawa niyo dito? Bahagyang napaatras si Adam. Wala. Naglalakad lang. Ngumiti ng bahagya ang gwardya. Sir, staff area po kasi ito. Tinitingnan ko lang. Sagot ni Adam habang pinipilit maging kalmado. Napansin ng guard ang pinto sa likod niya. Sir, restricted area po ang basement access. Bakit niyo po sinusubukang buksan? Umigting ang panga ni Adam. May hinahanap ako. Nawawalang buntis kong asawa at anak ko. Si Monique at Ferb, yun ang pangalan nila. Nagkatinginan ng dalawa bago muling nagsalita ang isa. Sir, kayo po ba yung kaninang kausap ng admin sa reception? Napatingin si Adam. Oo. Tumango ang guard. Sir, sinabi po sa amin na tulungan kayong bumalik sa waiting area. Napapailing si Adam. Hindi ako babalik doon. May tinatagong ospital ninyo. Alam kong nandito sila. Dinala niyo sila sa basement. Titigil ako kung ibabalik niyo sa akin ang asawa at anak ko. Sir, sagot ng guard ng mahinahon. Wala po kaming tinatagong pasyente dito. Talaga? Sagot ni Adam. Bakit nakalakang pinto? Security protocol po yun. Ayaw pa ring maniwala ni Adam. Baka ginagamit niyo mga pasyente dito. Baka kinukuha niyo ang organs nila. Nanlaki ang mata ng isang gwardya. Sir, hindi po totoo yan. Talaga? Sagot ni Adam. Tapos bakit walang record ang anak ko? Bakit hindi makitang mag-iina ko? Nakatulog lang ako saglit tapos pagising ko, hindi na ninyo maipakita sa akin sina Monique at Ferb. Napabuntong hininga ang isang guard. Sir, naiintindihan ho namin na nag-aalala kayo. Pero wala pong illegal na nangyayari dito. Tingin nyo, maniniwala ako. Sir, sabi ng guard habang itinuturo ang hallway. Mas mabuti pong bumalik muna kayo sa taas. Napapailing si Adam. Hindi niya pinaniniwalaan ang mga ito. Sa isip niya, lalo lang lumalakas ang hinala. Wala nang nagawa si Adam kundi ang sumunod sa 2 security guard pabalik sa itaas. Hindi na siya nakipagtalo. Hindi na rin siya nagsalita. Tahimik lang siyang naglalakad sa gitna ng mga ito habang bumabalik sila sa mas maliwanag na bahagi ng ospital. Sa loob ng dibdib ni Adam, parang may kumukulo. Hindi niya alam kung galit ba yon, takot o desperasyon. Siguro lahat na lang ng pwede niyang maramdaman, nararamdaman niya na lang talaga sa oras na yon. Pagdating nila sa reception area ay tumigil ang isa sa mga guard. Sir, dito na lang po muna kayo maghintay. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo na lang sa nurse. Saka baka bumuka po yung sugat niyo. Magpahinga na lang po kayo. Kinapa niya ang ulong may benda. Hanggang mga sandaling yon, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit may benda siya roon. Wala siyang maalala na nakuha niya yon o nagpagamot siya. Tumango na lang si Adam at hindi na lang yon inisip. Mas mahalaga ang kanyang mag-iina.
Kailangan niyang mahanap sina Monique at Ferb. Buntis pa naman ang kanyang asawa. Baka kung ano nang mangyaring masama rito. Salamat, mahina niyang sagot. Umalis ang dalawang guard. Naiwan siyang nakaupo sa gitna ng waiting area. May ilang taong nakaupo pa rin sa mga upuan. May isang matandang lalaki na nakapikit, may babae na may hawak na IV stand, at may batang natutulog sa kandungan ng ina nito. Inilagay niya ang mga kamay sa mukha. Nasaan kayo? Monique, Ferb, magpakita kayo sa akin. Doon nagsimulang manginig ang balikat ni Adam. Hindi na niya napigilan. Unti-unting tumulo ang luha sa pagitan ng kanyang mga daliri. Biglang tumunog ang cellphone niya. Nagulat siya roon at dahan-dahan niyang inilabas yon sa bulsa. Nakita niya ang pangalan ni Viel sa screen. Napapikit siya sandali bago sinagot ang tawag ng kanyang kaibigan. Hello, mahina niyang sabi. Sa kabilang linya ay agad sumagot ang pamilyar na boses. Adam, bro, nasan ka? Kanina pa kitang tinatawagan. Hindi agad nakasagot si Adam. Sa sandaling yon, parang doon lang talaga niya naramdaman kung gaano siya ka-stress sa mga nangyayari. Adam, ulit ni Viel, medyo nag-aalala na ang boses. Bakit parang ang hina ng boses mo? Nasaan ka ba? Huminga ng malalim si Adam. Nasa ospital ako. Ospital? Tanong ni Viel. Anong nangyari? Hindi na napigilan ni Adam ang sarili niya. Viel, hindi ko alam kung anong nangyayari. Adam, anong sinasabi mo? Biglang pumatak ang luha niya. Viel, nawawala sila. Ang mag-ina ko, sina Monique at Ferb, hindi ko sila makita. Nanahimik ang kabilang linya. Parang hindi alam ng kaibigan niya kung ano ang sasabihin. Dinala ko sila dito sa ospital, sabi ni Adam habang humihikbi. Nahulog si Ferb, tumamang ulo niya. Kailangan daw ng CT scan. Kasama niya si Monique sa radiology. Nakatulog lang ako saglit dahil sa pagod pero nung nagising ako, wala na sila. Sandali, sabi ni Viel. Huminga ka muna, hindi kita maintindihan. Sinabi ng ospital na mag-isa lang daw akong dumating. Sambit ni Adam habang umiiyak. Pero hindi totoo yun, kasama ko sila. Hindi sobrang emosyonal na tao si Adam. Gayunpaman, habang tumatagal na hindi niya nakikita sina Monique at Ferb, parang kumakawala ang lahat ng kanyang kinikimkim. Tahimik lang ang kaibigan niya sa kabilang linya. Naririnig lang ni Adam ang mahihinang paghinga ni Viel. Adam, makinig ka sa akin. Viel, may tinatago sila sa ospital na to. Bro, usal ng kaibigan niya. Pinunasan ni Adam ang kanyang mga luha. Pinakita nila sa akin ng CCTV, pero mag-isa lang daw ako sa video. Adam, makinig ka sa akin. Pupunta ako dyan. Napatingin si Adam sa sahig. Mas lalo siyang napaiyak. Pakiramdam niya ay pinagtutulungan siya sa ospital na yon. Malaking bagay sa kanya kung pupunta ang kanyang kaibigan. Huminga ng malalim si Adam. Hindi ko alam ang gagawin ko. Alam ko, sabi ni Viel. Kaya pupunta ako dyan. Huwag kang aalis dyan. Maghihintay ka lang. Kumalma ka muna. Adam, please. Maghintay ka lang dyan hanggang dumating ako. Tahimik sandali si Adam bago muling tumango. Sige. Ilang sandali pa ay naputol ang tawag. Matagal na nakatingin lang si Adam sa cellphone niya. Unti-unti siyang huminga ng malalim. Kaya mo to, bulong niya sa sarili. Pinahid niya ang mga mata, sinubukan niyang kumalma. Ngunit habang nakaupo siya sa waiting area, may narinig siyang mahinang tunog. May narinig siyang iyak ng bata. Napalingon agad si Adam. Mula sa malayong hallway ay maririnig ang mahina ngunit malinaw na pag-iyak. Nanlaki ang mata niya. Ferb! Tumayo siya agad. Ferb! Napalingon ang ilang tao sa waiting area. Lumakad siya papunta sa hallway. Ferb, anak! Walang sumagot, pero parang naririnig pa rin niya ang iyak. Tumakbo siya ng tumakbo. Ferb! Lumabas ang dalawang nurse mula sa station. Sir, ano po yun? Anak ko! Sigaw ni Adam. Naririnig ko siya. Sir, nasa hallway. Naglalakad siya palayo. Sir, sandali po. Mas lalo siyang nagmadali. Ferb! Pero walang bata sa hallway. Tahimik lang doon, pero sa isip ni Adam ay naririnig pa rin niya ang pag-iyak. Tinago niyo siya. Sigaw niya habang lumilingon sa paligid. Sir, please, calm down.
sabi ng nurse habang lumalapit. Nasaan siya? Sigaw ni Adam. Naririnig ko siya. Lumapit ang isang guard. Sir, kailangan niyo pong kumalma. Kayo may kasalanan. Sigaw ni Adam. May ginawa kayong illegal dito. May ginagawa kayo. Nagkatinginan ang mga nurse. Kalmado siyang tinitingnan ni Nurse Malu. Sir, wala pong ganoon. Sinungaling kayo. Sir, bulalas ng security. Pinigilan ito ni Nurse Malu. Hayaan ninyo siya. Mas lalo siyang naglakad sa hallway hanggang sa napansin niya ang isang maliit na pinto sa gilid. Naroon ang isang service elevator. Huminto siya roon. Napatingin si Adam sa mga nurse. Abala ang mga ito sa pakikipag-usap sa guard. Dahan-dahan siyang umatras. Tahimik, maingat, hanggang makarating siya sa pinto. Pinindot niyang button at bumukas ang elevator. Agad siyang pumasok at habang bumababa ang elevator, mabilis ang tibok ng puso niya. Nandito kayo, bulong ni Adam. Nandito kayo sa baba. Sa isip niya, iisa lang ang sigurado. Malapit na siya, malapit na niyang mailigtas ang pamilya niya. Pagbukas ng pinto ng service elevator, bumungad kay Adam ang malamig at tahimik na basement corridor. Dahan-dahan siyang lumabas. Ferb! Mahina niyang tawag. Monique, mahal! Walang sumagot. Pero sa isip niya, sigurado siyang naroon sina Monique at Ferb. Nandito kayo! Bulong niya habang naglalakad. Hindi niyo ako maluloko. Habang naglalakad sa hallway ay may narinig siyang boses mula sa likod. Sir! Napalingon si Adam. Isang nurse na lalaki ang tumatakbo papunta sa kanya. Sir, sandali po! Hindi siya huminto. Mas lalo siyang nagmadali. Sir! Sigaw ng nurse. Hindi po kayo pwedeng pumunta dyan. Bakit? Sigaw ni Adam habang naglalakad. May tinatago kayo. Sir, wala pong... Nasaan ang anak ko? Lumabas ang isa pang nurse mula sa isang pinto. Anong nangyayari? Siya po yung pasyente sa reception, sabi ng unang nurse. Bumaba siya dito. Napatingin ang pangalawang nurse kay Adam. Sir, hindi po pwedeng nandito kayo. Lumayo kayo! Sigaw niya. Patuloy siyang naglakad. Maya-maya may narinig siyang mga yabag mula sa likod. Dalawang security guard ang papalapit. Sir, sabi ng isa pa. Kailangan niyo pong bumalik sa itaas. Hindi! Sigaw ni Adam. Nandito ang pamilya ko, sinungaling kayo. Lumabas din ang isang doktor mula sa isang silid. Matangkad ito at naka-white coat. Anong problema dito? Doc, sabi ng nurse. Siya po yung kanina sa reception. Napatingin ang doktor kay Adam. Sir, pwede po ba tayong mag-usap? Hindi! Sigaw ni Adam. Nasaan ang asawa at anak ko? Niloloko niyo ako. Pinapaikot niyo ako sa mga kasinungalingan niyo. Ilabas niyo ang anak ko at asawa. Monique! Ferb! Nandito sila sa basement. Lumapit ang doktor sa kanya. Sir, hindi namin kayo sasaktan. Huwag niyo akong hawakan. Biglang hinawakan ng isang guard ang braso niya. Sir, kailangan po namin. Bigla siyang nagpumiglas. Bitaw nga sabi. Nagkagulo na. Nabangga niya ang isang trolley na may medical supplies. Nahulog ang mga tray at instrument sa sahig. Sir! Sigaw ng nurse. Tinangka ulit siyang hawakan ng guard. Pero pumalag palalo si Adam. Napaatras ang guard at nabangga ang doktor. Sir! Sigaw ng isang nurse. Sa kaguluhan ay nadulas ang doktor sa nahulog na tray. Bumagsak ito sa sahig. Ah! Sigaw nito habang hawak ang braso. Doc! Sigaw ng nurse. Lalong nagkagulo ang hallway. Nasugatan siya, sabi ng isa pang nurse. Kunin yung stretcher. Sir, tigil na! Sigaw ng guard kay Adam. Pero hindi siya nakikinig. Sa isip niya, lalo pang patunay ang lahat ng yon na pinipigilan siya. Dahil tinatago ng mga ito sina Monique at Ferb. Sir, please! Sigaw ng nurse. Nasaktan niyo ng doktor. Makinig naman po kayo sa amin. Pero umatras na siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Biglang may narinig siyang boses ng lalaki mula sa kabilang dulo ng hallway. Adam! Napalingon siya at nanlakyang mata. Nakatayo roon ang dalawang taong pamilyar sa kanya. Ang mga magulang ni Monique na sina Arnold at Beth. Namumula ang mga mata nito at parang kanina pang umiiyak. Adam! Sabi ng kanyang mother-in-law na si Beth habang nanginginig ang boses. Adam, please!
Parang biglang gumulo ang isip ni Adam. Ma! Lumapit sa kanya si Arnold. Adam, anak, tigilan mo na. Anong ginagawa niyo po dito? Tanong ni Adam. Nalaman niyo po bang na-aksidente kami? Pasensya na po, hindi kami nakapunta bago mag-dinner. Sila, ayaw po nilang ilabas si Monique at Ferv. Umiiyak si Beth habang papalapit. Adam, please. Napapikit naman ang kanyang father-in-law. Adam! Anak, sabi pa ulit ni Beth habang umiiyak ng todo. Please, tumigil ka na. Pinagmasdan niya ang mga ito na umiyak sa kanyang harapan. Naiintindihan niya ang nararamdaman ng mga ito. Siguro ay katulad niya, nag-aalala rin ang mga ito kina Monique at Ferv. Adam, mahinang sabi ni Beth habang pinipigilan ng paghikbi. Pero hindi nakikinig si Adam. Dito sila. Narinig ko po ang anak ko. Narinig ko si Ferb. Hindi po nila inilalabas si Monique at Ferb. Ang asawa ko, buntis po siya. Tahimik lang ang kanyang father-in-law. Matagal itong nakatingin kay Adam. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. Adam, makinig ka sa akin. Hindi. Agad na sagot ni Adam. Kayong makinig sa akin. Tinago po sila nung ospital na to. Nakita ko sila kanina. Kasama ko sila sa kotse. Kumain kami sa karinderya. Pupunta na po kami sa inyo. Nahulog lang si Ferb sa hukay. Napahawak sa bibig si Beth habang umiiyak. Adam, please. Lumaban ka. Kumunot ang noon ni Adam. Hindi po niyo ako naiintindihan. Nasa panganib po ang mag-ina ko. Tumamang ulo ni Ferb. Dinala namin siya dito para sa CT scan. Tahimik lang ang lahat. Ang mga nurse, security at doktor ay nakatingin lang. Hindi nagsasalita at hindi rin kumikilos. Mata man siyang tiningnan ni Arnold. Adam, isang taon na mula nang mangyari ang aksidente. Hindi mo ba naaalala? Yung aksidente sa kotse nyo, 1 year ago. Unti-unting nanlaki ang mata ni Adam. Hindi. Adam, hindi! Sigaw niya. Bumaha ang awa at lungkot sa mga mata ng kanyang father-in-law. Adam, ikaw ang nagmamaneho nun. Napailing si Adam habang umaatras. Huwag mong sabihin yan. Umuwi kayo galing Batangas noon, gabi na. Patuloy ni Arnold habang nanginginig ang boses. Umuulan, madulas ang kalsada. Hindi totoo yan. Adam, namamaos na sabi ni Beth. Nabangga ang kotse ninyo sa truck. Adam, patay na si Monique at patay na rin si Ferv. 1 taon na ang nakalipas na wala na sila sa mga buhay natin. Anak, parang awa mo na. Tanggapin mo na wala na sila. Mahal na mahal ka namin. Ayaw naming makita kang ganito. Para siyang tinamaan ng kidlat sa mga salita ng kanyang biyanan. Hindi siya makapaniwala. Wala siyang naiintindihan sa mga sinasabi ng mga ito. Hindi. Unti-unti siyang napaatras. Hindi, ano bang sinasabi niyo? Pati ba naman kayo? Kasama ko ang anak at asawa ko. Pumunta kami rito sa ospital na to dahil nahulog sa hukay ang anak namin ni Monique. Buhay sila. Buhay ang mag-ina ko. Napahagulgol si Beth. Adam, wala na sila. Hindi. Hindi. Sigaw niya. Napapikit si Arnold. Adam, ikaw lang ang nakaligtas sa aksidente nun. Magkakasama kayo, hindi nila kinaya. Ikaw lang ang nabuhay. Wala kang kasamang pumunta rito. Lahat ng mga alam mo, ginawa lang ng isipan mo. Imahinasyon mo ang lahat. Matagal na silang wala. Nanlaki ang mata ni Adam. Parang may sumabog sa loob ng ulo niya. At doon tila biglang may larawan na pumasok sa kanyang isip. Madilim na kalsada. Malakas na ulan, ilaw ng truck at ang sigaw ni Monique at Ferv. Napahawak siya sa ulo. Hindi! Mas maraming alaala ang bumalik. Naalala niya ang dugong dumanak na nagmula sa kanyang mag-ina. Naalala niya ang sirang windshield. Si Monique, ang buntis niyang asawa na hindi gumagalaw. Si Ferb na tahimik at parang natutulog lang. Napapikit si Adam habang sumisigaw. Hindi! Napahawak siya sa ulo niya habang nanginginig. Hindi! 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 Lumapit ang kanyang father-in-law. Adam, matagal na namin sinasabi sa iyo ang totoo pero ayaw mong tanggapin. Paulit-ulit kang bumabalik sa ospital na to.
Dahil dito ka unang dinala pagkatapos ng aksidente. Napailing siya habang umiiyak. Hindi totoo yan. Adam, sabi ni Beth habang patuloy sa pag-iyak. Ilang beses ka nang nagtangkang magpakamatay. Kilala ka ng lahat ng staff, doktor at nurses dito, maliban sa mga bago. Kilala ka na nila dahil paulit-ulit kang bumabalik. Nanlaki ang mata ni Adam. Hindi. Nagpatuloy ang ina ni Monique. Sa loob ng 1 taon, paulit-ulit mong gustong bawiin ang buhay mo kung saan malapit na naaksidente kayo ng pamilya mo. Mukha kang normal, mukhang wala kang dinadalang problema. Kasi hindi mo tanggapin na patay na sila. Palagi mong iniisip na nandyan pa rin sila. Pero Adam, wala na. Matagal na silang wala. Pakawalan mo na ang mga alaala ni Monique, ni Ferb, at ng anak ninyo na ipinagbubuntis ni Monique. Matindi ang ginawang paghikbi ni Adam. Hindi totoo yan. Umiling si Arnold at mataman siyang tiningnan. Adam, kanina, hindi si Ferb ang nahulog sa hukay. Ikaw ang nahulog doon. Ikaw ang tumalon sa hukay. Nakita ng tendera ng karinderya na tumalon ka doon. Pumunta kami ron kaya nalaman namin. Saglit kang nawala ng malay at ng magising. Dire-diretso ka lang sa sasakyan mo at nagmaneho ka papunta rito. Hindi ito ang unang beses na pumunta ka sa ospital na to. Maraming beses na, anak. Marami na. Nanlaki ang mga mata ni Adam. Hindi pa rin makapaniwala sa mga sinasabi ng kanyang mga biyanan. Hindi. Sinubukan mo ulit tapusin ang buhay mo. Hinawakan ni Beth ang mga braso niya. Anak, maawa ka sa sarili mo. Pakiusap, magluksa ka para sa kanila. Tanggapin mo na hindi na sila babalik. Parang bumagsak ang mundo sa kanya. Unti-unti siyang napaupo sa sahig. Hindi. Napaluha siya at malakas na umiyak. Hindi. Mas lalo pang bumuhos ang mga alaala ni Adam. Ang libing, ang mga kabaong na ibinaba sa hukay. Napahiyaw siya ng malakas. Napahiga siya sa sahig habang sumisigaw. Buhay sila! Buhay ang asawa ko! Ang anak ko hindi! Nagsisinungaling kayo! Buhay sila! Lumapit ang mga doktor. Sir, please calm down. Hindi! Sigaw ni Adam habang umiiyak. Buhay sila! Nanginginig ang buo niyang katawan. Wala na siyang naiintindihan sa lahat ng mga nangyayari. Ang gusto niya lang, makita sina Monique at Ferb. Doc, sabi ng isang nurse. Nagpapanik attack siya. Tumango ang doktor. Prepare sedation. Lumapit ang 2 nurse sa kanya. Sir, tutulungan lang namin kayo. Lumayo kayo! Sigaw ni Adam. Pero hinawakan na rin siya ng mga security. Naramdaman niya ang karayom sa braso. Sedative lang to, sabi ng doktor. Magiging okay din ang lahat, Sir Adam. Unti-unti na lang nanlabo ang paningin ni Adam. At humina ang kanyang sigaw. Hindi, Monique. Tumulo ang luha ni Adam. Ferb. Mas bumigat ang mga talukap ng kanyang mata. Nandito kayo, diba? Walang sumagot sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang mga biyanan. Malakas na umiiyak si Beth habang yakap ni Arnold. Muli na lang ding naluha si Adam. Hanggang unti-unting lumubog ang mundo sa dilim. Samantala, tahimik na muli ang hallway ng basement matapos ang kaguluhan. Ang mga nurse ay abala sa pag-aayos ng mga nahulog na kagamitan. Ang doktor na nasugatan ay dinala na sa isang silid para gamutin ang braso nito. Ang mga security guard ay nakatayo pa rin sa gilid. Pinipigilan ang mga usisero. Sa gitna ng koridor, nakahiga si Adam sa stretcher. Wala na itong malay. May maliit na benda sa ulo nito kung saan nasugatan ng mahulog sa hukay. Mabagal ang paghinga habang nakaturok sa braso ang IV line na inilagay ng mga nurse matapos itong masedate. Nakaupo sa isang bangko sa gilid ng hallway si Arnold. Nakayuko ito habang magkahawak ang 2 kamay. Sa tabi niya ay ang asawang si Beth. Tahimik na umiiyak habang hawak ang panyo sa bibig. Hindi sila makapagsalita. Ang bigat ng nangyari ay parang nakadagan sa dibdib nilang 2. Makalipas ang ilang minuto, biglang may narinig siyang mabilis na yabag sa kabilang dulo ng hallway. Excuse me,
Excuse me po, saad ng isang lalaki. Napalingon ang ilang nurse. Isang lalaki ang halos tumatakbo papunta sa kanila. Humihingal ito. Nasaan si Adam? Huminto ito nang makita ang stretcher. Nanlaki ang mata nito. Adam! Lumapit agad si Arnold. Kilala niya ang lalaking yon. Si Viel yon na matagal ng kaibigan ni Adam. Napatigil si Viel sa tabi ng stretcher habang nakatingin sa walang malay na kaibigan. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Viel habang nanginginig ang boses. Napatingin ito sa kanya. Tito Arnold. Dahan-dahang tumayo si Arnold. Viel! Napailing si Viel habang nakatingin kay Adam. Nandito na naman po siya. Akala ko hindi niya nagagawin. Lumapit siya ng kaunti. Tinititigan niya ang mukha ni Adam. Payat na ito at halos hindi nakatulad ng dating son-in-law na masiyahin at palabiro. Napapikit si Viel. Akala ko okay na siya nitong mga nakaraang buwan. Humihinga ng malalim si Arnold. Pinipilit niya lang maging okay. Napabuntong hininga si Viel. Pinipilit niyang mamuhay ng normal, tito. Akala ko yun na talaga. Bumalik na nga siya sa trabaho. Nag-a-apply pa siya ulit sa company. Tumango si Arnold. Sinabi niya rin sa amin. Natuwa kami ng asawa ko. Gusto nga namin na magbagong buhay na siya. Kahit kalimutan niya ng anak namin, kahit mag-asawa siya ulit, okay lang sa amin. Basta bumalik lang siya sa dati. Nasasaktan sila ni Beth sa pagkamatay ni Monique at Ferb. Pero alam nila na mas higit pang nasasaktan si Adam. Nakita nila kung paano ito nawala sa sarili pagkatapos ng mga nangyari. Mahal nila ito bilang anak, kaya gusto nilang maging maayos ulit. Akala ko nakaka-move on na siya kahit paano. Napailing si Arnold. Hindi pala talaga ganun kadali. Kaya nga hinayaan namin siyang manirahang mag-isa dahil gusto niyang subukang bumangon ulit. Pinilit niyang tumayo sa sarili niyang paa. Napahawak si Viel sa noon nito. Pero may mga episode pa rin talaga. Ang kapitbahay po nilang si Aling Sean, palagi pong nakikita si Adam na parang laging may kausap. O maarte na parang nandyan pa rin po sina Ferb at Monique. Kaya ko rin po nalaman na umalis si Adam dahil sinabi po ng kapitbahay niya. Tumango si Arnold. Hindi niya matanggap kung paano namatay ang kanyang mag-ina. Parang gumagawa ng senaryo ang utak niya. Tapos nandun ang paraan para maligtas niya sina Monique at Ferb. Kanina akala niya kasama niyang pamilya niya. Pero siya lang talagang lahat ng yun. Nanahimik na lang sila maya-maya. Nanatili na muna si Viel para sa kaibigan nito. Pero alam ni Arnold na hindi naman ito magtatagal. Lalo na at may asawang naghihintay sa bahay. Pagkatapos ay may lumapit na doktor. Isang lalaking nasa mga 50 ng edad. May salamin ito at seryoso ang mukha. Ito si Doktora Aragon, ang doktor na tumitingin sa kanyang son-in-law. Malala na po ang trauma niya, saad ni Doktora Aragon. Hindi lang po trauma, may severe delusional episodes na rin siya. Napayuko si Viel. Yung kwento tungkol sa ospital. Kanina nang tinawagan ko siya, umiiyak siya sa akin at sinasabi niyang sinugod niya rito sina Ferb at Monique na tinago niyo raw ang pamilya niya. Oo, sagot ng doktor. Hindi lang yon ang mga kwento na nabubuo sa utak niya kapag nagtitrigger ang trauma. Pwedeng iba-iba ring kwento basta sa kwentong ginagawa ng utak niya, may control si Adam at may pag-asang iligtas ang kanyang mag-ina. Ganon siya naka-cope up sa trauma niya. Kaya minsan ay hindi niya naaalala kung ano talaga ang totoong nangyari. Muling lumuha si Beth. Niyakap na lang ni Arnold ang kanyang asawa. Pareho silang mag-asawa na naaawa kay Adam. Parang kahit anong gawin nilang tulong, hindi na ito makaahon mula sa nakaraan. Tumango ang doktor. Ito na po ang ika-4 na beses na bumalik siya dito. At iba-iba ang kwento niya palagi. Sa isip niya, buhay pa rin ang asawa at anak niya. Nagkakaroon siya ng alternate memory kung saan nailigtas niya sila at dinala dito sa ospital. Sa ganitong kondisyon, delikado na po kung pababayaan lang siya. Paulit-ulit siyang nagtatangkang saktan ng sarili niya, hindi na siya nag-iingat. Napatingin ang doktora kay Arnold. Kailangan po niya ng long-term psychiatric care. Kailangan na po siyang ilipat sa mental health facility. Nanahimik si Arnold. Parang mas lalong bumigat ang hangin sa paligid. Idagdag pa ang kanyang asawa na walang tigil sa pag-iyak. Ayaw sana namin, mahina niyang sabi.
Napatingin sa kanya si Viel na naluluha na rin. Tito, pero matatanda na rin kami. Tuloy ni Arnold habang nanginginig ang boses. Hindi na namin kayang bantayan siya palagi. Wala na rin siyang ibang pamilya. Ulila na siya. Napayuko si Viel. Tayo na lang po talagang natitira para sa kanya. Hindi ko na kaya na makita siyang ganito, sabi ni Beth habang pinupunasan ng mga luha. Parang anak ko na rin siya. Nagpatuloy sa pagsasalita si Doktora Aragon. Sa facility po may mga espesyalista na makakatulong sa kanya. May therapy, mga gamot at may constant monitoring. Napabuntong hininga si Arnold habang tinitingnan ang walang malay na asawa ng kanilang anak. Siguro, yun na nga lang ang paraan. Kailangan na nilang ipagkatiwala sa iba ang kalagayan ni Adam. Dinala na nga si Adam sa mental health facility. Para sa kanila ni Beth, bibisitahin nila ito kapag may oras. Hindi nila susukuan hanggang sa gumaling kahit maubos pa ang kanilang pera. Adam, hinawakan ni Beth ang kamay nito. Magpagaling ka rito anak, hihintay namin ang pagbabalik mo. Tulala lang si Adam at hindi nagsasalita. Huminga ng malalim si Arnold. Alam kong paulit-ulit mo na itong naririnig, pero paulit-ulit kong sasabihin sa'yo. Wala kang kasalanan sa lahat ng nangyari. Walang may gusto na nangyari yun sa anak mo, kay Monique at sa ipinagbubuntis niya. Pakiusap, tulungan mo ang sarili mo. Labanan mo lahat ng sakit na nararamdaman mo anak. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Adam. Tulala pa rin ito, pero alam ni Arnold na lunod pa rin ito sa sakit ng nakaraan. Maya-maya ay umalis na silang mag-asawa. Habang nasa biyahe, unti-unting kumalma ang asawa ni Arnold. Gayunpaman, kitang-kita pa rin niya ang lungkot sa mukha ni Beth. Arnold, magiging masama ba ako kung hihilingin ko sa Diyos na kunin niya na lang din si Adam? Tanong ng kanyang asawa. Beth, muling tumulo ang mga luha nito. Mahal ko si Adam, parang anak na natin yon. Parang lahat ng nararamdaman niyang sakit mahirap nang alisin sa kanya. Kaya sana kunin na lang siya ng Diyos para makasama niya ng sina Monique at Ferb. Baka sa ibang lugar, mas maging masaya sila. Niyakap na lang ni Arnold si Beth. Gusto niyang mabuhay pa at muling bumangon si Adam. Gayunpaman, naiintindihan niya kung saan nagmumula ang asawa. Katulad nito, nag-aalala rin siya na baka wala na talagang pag-asa kay Adam na makita pa ang ganda ng mundo. Para bang nililibing ng buhay ang kanilang son-in-law sa alaala ng mag-ina nito. Parang hindi na kailanman makakaahon sa multo ng nakaraan si Adam. Sa kabilang banda, lumipas ang 1 taon, tahimik ang umaga sa loob ng mental health facility. Malawak ang bakuran doon, may damuhan, ilang puno ng akasya at isang maliit na garden kung saan madalas pinapasyal ang mga pasyente. Sa gitna ay may lumang gazebo na puti ang pintura. Medyo kupas na dahil sa panahon. Sa isang bench sa tabi ng garden, nakaupo si Adam. Medyo nagkalaman na siya kumpara dati at mas maiksi na ang buhok niya. Nakasuot siya ng simpleng puting damit ng pasilidad. Ngunit sa loob ng isip niya, hindi siya nag-iisa. Sa kanan ay nakaupo si Monique. Maganda pa rin ang ngiti nito katulad ng dati. Mahaba ang buhok nito na hinahampas ng hangin. Sa harap nila, sa damuhan, tumatawa si Ferb habang tumatakbo. May hawak itong maliit na bola at hinahabol ang isang paru-paro. Papa! Sigaw nito habang tumatawa. Tingnan mo po! Napangiti si Adam habang pinapanood ang anak. Ang bilis mo talagang tumakbo. Mana sa'yo, sabi ni Monique habang nakasandal sa balikat ni Adam. Napatingin si Adam sa asawa. Sa isip niya'y napakalinaw nito. Ang balat nito, ang mga mata at ang ngiti. Parang hindi kailanman nawala. Kita mo, sabi ni Adam habang hawak ang kamay nito. Sabi ko naman sa'yo magiging okay din ang lahat. Ngumiti si Monique. Matagal lang talaga bago tayo nakahinga ulit. Sa hindi kalayuan, isang nurse ang nakatayo habang pinagmamasdan si Adam. Nagkatinginan ng 2 nurse. Ganyan na naman siya, bulong ng isang nurse. Every morning parang laging may kausap. Tumatawa mag-isa at parang may hinahawakang kamay. Hindi pa rin nawawalang delusions niya.
Ang tagal na ng therapy sa kanya, huminga ng malalim ang kausap nitong nurse. At least hindi siya nagwawala. Mas okay na ganito kaysa sumisigaw at nagwawala. Ang hirap pa naman niyang pigilan. Samantala, sa isip ni Adam, napakaganda ng araw. Hindi niya pinapansin ang pinag-uusapan ng mga nurse. Tumayo siya mula sa bench. "Halika," sabi niya kay Monique habang inabot ang kamay nito. "Sayaw tayo." Napatawa si Monique. "Dito?" Oo, wala namang nakakakita," sagot ni Adam habang nakangiti. Hawak niya ang kamay ni Monique. Dahan-dahan silang umiikot sa damuhan. Parang may musikang tumutugtog kahit wala naman. Tumatawa si Monique habang umiikot. "Adam," sabi nito, "mahuhulog ako." "Hindi kita bibitawan," sagot naman niya sa kanyang asawa. Sa gilid ng damuhan, si Ferb ay tumatawa habang pumapalakpak. Ang sweet ng mama at papa ko." Napangiti si Adam habang umiikot sila. Huminto si Adam sa sayaw. Hinawakan niya ang mukha ni Monique. "Alam mo, ang swerte ko sa'yo." Napangiti si Monique. "Bakit naman?" "Kasi kahit anong mangyari, hindi mo ko iniwan," sabi niya habang tinitingnan ng mga mata nito. Lumapit siya ng kaunti at binulungan niya ito. "Mahal kita." Napatawa si Monique. "Mahal din kita. Mahal ka namin ni Ferb." Lumipas ang araw, lumalalim ang gabi, tahimik ang buong pasilidad. Ang mga ilaw sa hallway ay mahina na lamang. Sa isang maliit na silid, natutulog si Adam sa kama. Bago matulog, sa isip niya ay katabi niya ang kanyang asawa at anak. Hanggang sa bigla siyang nagising. Napaupo siya. "Monique!" Tahimik ang kwarto. Napalingon siya sa kabilang kama. "O Ferb?" Wala ang kanyang pamilya. Tumayo siya at agad nataranta. "Monique!" Tawag ni Adam habang naglalakad sa kwarto. "Ferb!" Lumabas siya ng silid. Tahimik ang hallway. "Monique!" Walang sumagot sa kanya. Naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. "Hindi!" Napailing siya. "Huwag niyo siyang kunin! Huwag niyo silang kunin!" Nagsimula siyang tumakbo sa hallway. "Monique!" May nurse na lumabas mula sa station. "Sir, nasan sila?" Sigaw ni Adam. "Kinuha niyo na naman sila." "Sir, wala pong..." Hindi na siya nakinig. Tumakbo siya papunta sa exit door. "Sir!" Binuksan niya yon at tumakbo palabas. "Hali kayo, may nakatakas na pasyente!" Sigaw ng isa pang nurse. Pero huli na, nasa labas na si Adam. Madilim ang kalsada sa labas ng facility. May ilang streetlights lamang. Humihingal siyang tumatakbo. "Monique! Ferb!" Bigla siyang napahinto. Sa kabilang side ng kalsada, may batang tumatawid. Maliit at pamilyar sa kanya. Nanlaki ang mata ni Adam. "Ferb!" Nakangiti ang bata habang nakatingin sa kanya. "Papa!" Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Adam. "Anak!" Tumakbo ang anak niya papunta sa kalsada. Sa di kalayuan, may paparating na sasakyan. Mabilis at parang walang balak na huminto. "Ferb!" Tumakbo si Adam para sagipin ang anak. Pero sa isang iglap, tumalsik na siya sa kalsada. Nakita niya ang dumanak na dugo na galing sa kanya. Pero kahit mawawalan na ng ulirat, napangiti pa rin si Adam. Parang kahit tumigil ang mundo at magdilim ang lahat, parang magiging masaya ang susunod niyang paglalakbay. Maya-maya, unti-unting nagmulat si Adam ng mga mata. Tahimik ang paligid na bumungad sa kanya. Nasa isang malawak siyang damuhan, maliwanag ang langit at malinis. Walang sakit sa katawan niya, wala siyang kahit anong bigat na nararamdaman. Unti-unti siyang tumayo. "Nasaan ako?" May narinig siyang tawa. Napalingon si Adam, nakatayo mula sa malayo si Ferb. Tumatawa ito habang tumatakbo papalapit sa kanya. "Papa!" Nanlaki ang mata ni Adam. "Ferb!" May isa pang nakatayo sa tabi nito. Si Monique na matamis na nakangiti sa kanya. "Adam, ang tagal mo naman." Napaluha si Adam. "Monique!" Lumapit siya ng unti-unti hanggang sa tumakbo na siya. "Monique! Ferb!" Parang sobrang layo. Parang kay tagal bago niya mahawakan ang kanyang asawa at anak. Nang makalapit,
Mabilis niyang sinugod ng yakap sina Monique at Ferb. Naluluha siya kanina, pero nang maramdaman ng mga ito, parang wala na siyang ibang maramdaman kundi puro saya lamang. Ang saya-saya ko, hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko, sabi ni Adam habang nakangiti. Ngumiti si Monique sa kanya, hinawakan ito ang mukha niya. Hindi na kami mawawala sa'yo, dito walang sakit, walang luha. Napatingin si Adam kay Ferb. Anak! Tumakbo ang bata papunta sa kanya. Papa! Agad niya itong binuhat at niyakap ng mahigpit. Hindi na kita hahayaang mawala. Tumawa si Ferb. Hindi naman na po ako mawawala, Papa. Hinawakan ni Monique ang kamay niya. Habang buhay na tayong magkakasama, wala ka nang dapat alalahanin, mahal. Tiningnan niya ang tahimik na paligid. Malawak ang damuhan, sariwa ang hangin at habang naglalakad sila ng magkahawak ang kamay, si Adam, si Monique at si Ferb, sa wakas ay nakaahon na si Adam sa lahat ng sakit at pighati na naranasan niya sa mundo. Ang kwentong ito ay paalala na ang sakit ng pagkawala ay totoo at mabigat at hindi lahat ay kayang dalhin ito ng mag-isa. Minsan, kapag hindi natin hinaharap ang ating mga sugat, maaari tayong maligaw sa sarili nating isip. Kaya mahalagang matutong humingi ng tulong, tanggapin ang katotohanan, at pahalagahan ang mga taong mahal natin habang kasama pa natin sila. Dahil sa huli, ang tunay na lakas ay hindi lang sa paghawak sa nakaraan, kundi sa pagtanggap at patuloy na pagbangon sa kabila ng sakit na ating nararamdaman.